Magandang araw po sa inyong lahat. Heto na po ang pagpapatuloy ng kwento nating Lihim ng Medalyon. Habang nasa biyahe, ay panay ang pakikipagkwentuhan ni Maris kina Mang Ambo, Tombi at Pandoy. Si Magnus naman ay mahimbing ang tulog. Hindi naman makapaniwala sina Tombi sa dami ng misyon na pinuntahan ni Magnus. Hindi pa kasi sila nagkaroon ng mahabang oras para pagkwentuhin si Magnus sa mga naging misyon nito. Kahit napakatagal ng biyahe, ay hindi naman sila nakaramdam ng pagkabagot dahil excited silang lahat sa mga kwento ni Maris. Inihinto ni Mang Ambo ang sasakyan sa isang malaking kainan. Pasado 8:00 na noon ng gabi. Pupungas-pungas naman si Magnus noong magising at nagtanong kung bakit nakahinto ang sasakyan. Sabi naman ni Pandoy, "Nagugutom at naiihi na kami, Mags. Kung wala ka pang balak kumain, di matulog ka na lang dyan sa sasakyan." Kahit inaantok pa, ay napilitan na rin si Magnus na lumabas ng sasakyan. Doon niya pa lang din kasi naramdaman ang pagkulo ng kanyang sikmura. Dahil sa wala pa sa mood si Magnus, kaya si Maris na ang nag-asikaso sa pag-o-order at pagpili ng pagkain. Sina Tombi, Pandoy at Magnus naman ay nakapwesto na sa lamesa. Sinabawang tuna, adobong pusit at pritong galunggong ang inorder ni Maris. Masaya naman na kumain ang lahat dahil mainit ang sabaw na kanilang hinihigo at galing sila sa malamig na sasakyan. Matapos makakain ay nagtanong si Magnus, "Mang Ambo, malayo pa ba?" "Oo, Mags. Siguro bukas ng madaling araw pa tayo makakarating." Tumango lang si Magnus at sumakay ng muli sa sasakyan. Muling nagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Tanging si Mang Ambo at Maris lang ang gising sa buong magdamag. Sinamahan kasi ni Maris si Mang Ambo na gising para hindi ito makatulog habang nagmamaneho. Sumapit ang pasado 5:00 ng umaga. Unti-unti nang sumisilip ang liwanag. Nagising na rin si Magnus. "Ano, Mang Ambo? Malapit na ba tayo?" "Oo, Mags. Isang bayan na lang. Pero mag-stop over muna tayo sa sentro ng bayan na ito para naman makapag-almusal tayo at makapagkape rin ako. Tsaka Mags, medyo malayo-layo rin ang lalakarin natin, kaya kailangan natin ng kaunting baon, kahit tubig at tinapay lang." "Ha? Gaano naman kalayo ang lalakarin na iyon?" "Mga 2 o 3 oras siguro. Depende sa bilis ng ating paglalakad." Nagising naman sina Pandoy at Tombi. "Ha? Aakyat na naman ang bundok? Ano ito? Ibisan Part 3? 2 beses na tayong umakyat ng Ibisan at ayoko nang umulit. Tapos ngayon pala, parang uulitin lang din natin." Mahabang reklamo pa ni Tombi. Sabi naman ni Mang Ambo, 3 oras na lakaran lang. Ibisan na agad ang turing mo doon? Sa Ibisan, 1 linggo yata tayo naglakad bago nakarating doon." Nagsalita naman si Magnus. "Akala ko ba excited kayo mag-adventure? Bakit ngayon? Paakyat pa lang nagrereklamo na kayo." Ganito kasi yan, Mags. Medyo matagal-tagal na kami hindi umaakyat ng bundok. Kaya siguradong maninibago ang binti namin nito." Sabat naman ni Pandoy. "Hayaan nyo na. Ako rin naman. Lahat ng lakad ko sa makalipas na 1 taon ay puro nasa sasakyan." Pagkarating nila sa sentro ay kumain muna sila. Tapos si Mang Ambo at Maris naman ay magkasamang pumunta sa isang mini grocery para bumili ng makakain at 1 galon na tubig na pambaon. Habang nasa grocery ang dalawa, naghahanda naman sa sasakyan sila Magnus. "Mags, anong kakaharapin natin doon?" tanong pa ni Tombi. "Hindi raw sinabi ng kapatid ni Mang Ambo Pero siyempre hindi mawawala doon ang mga aswang."
E di baril pala at itak ang gagamitin natin. Oo, pero huwag kayo basta-bastang gagamit ng baril ha. Kailangan natin magtipid ng bala. Hindi natin alam kung gaano karami ang kalaban doon. At hindi rin tayo sigurado kung tatalab sa kanila ang bala. Mags, may dala ka ba noong espesyal na bala? Yung tumatalab kahit sa matataas na uri ng aswang? Oo, meron tayo noon. Pero kaunti lang rin eh. Pang super emergency na lang talaga iyon. Kapag naglabas sila ng kakaibang uri ng aswang, o iyon bang mga hybrid talaga? Habang naghahanda ang tatlo ng mga gamit, ay dumating na rin sina Mang Ambo at Maris. Ano, tara na? Tanong pa ni Mang Ambo. Sige po, sagot naman ni Magnus. Tumakbo pa ng mahigit 2 oras bago sila nakarating sa dulong bayan kung saan sila magsisimulang maglakad dahil traffic sa sentro na nadaanan nila. Tapos noong makalampas naman doon sa traffic ay dumaan naman sila sa gilid ng bangin kaya dahan-dahan lang ang pagpapatakbo ni Mang Ambo. Ilang saglit pa. Mang Ambo, nasaan na tayo? Ba't parang kabundukan na to? Sabi naman ni Mang Ambo. Ito na yung barangay na medyo nasa patag at matao pa kaunti. Dito na natin iiwanan ang sasakyan. Makikisuyo na lang tayo ng titingin-tingin sa may tindahan. Saglit na umalis si Mang Ambo at nagtungo sa isang tindahan sa tapat ng kanilang pinagparadahan. Pagkabalik, oh, tara na. Siguraduhin nyo na lang na nakalak ang pintuan ng maayos para hindi mapasok. Dito lang natin ito iiwan sa labas. Nagtag-isa na nga silang lahat ng backpack. Iyong malalaking backpack na kamukha ng ginagamit ng mga sundalo, pero plain black lang ang kulay noong ginagamit nila. Sinimulan na nila ang paglalakad sa kabundukan. Ayon pa kasi kay Mang Ambo, tatawid muna ng kabundukan bago makarating sa kapatagan sa kabila. Naroon daw ang pamayanan na tinitirhan ng kapatid niyang si Ansieta. Noong makakita si Magnus ng isang malaking puno na may malaking bato rin sa gilid, ay sinabi nito, "Pahinga na muna tayo rito. Mamayang pagkatapos ng tanghalian na tayo tutuloy. Patulugin muna natin si Maris at si Mang Ambo. Buong magdamag silang gising." Sabi naman ni Maris, "Akala ko hindi mo na naisip yun." "Kanina ko pa naisip yun. Hindi lang magandang lugar kung doon pa sa malapit sa kabahayan tayo magpapahinga. Sige na, maglatag na lang kayo ni Mang Ambo ng tolda sa kabilang bahagi nitong bato. Dito naman kami sa kabila. Magpapahinga habang nagbabantay sa inyo." Agad na ngang pumesto ang dalawa sa kabilang bahagi ng bato at natulog. Si Tombi at Pandoy naman ay kanya-kanyang linis ng kanilang baril at naghasa na rin ng dalang itak. "Mags, balita ko, napakabangis ng ginawa mo sa norte ah. Nilipol mo raw na walang kahirap-hirap ang mga bangkilan doon." Wika pa ni Tombi. Sumagot naman si Magnus. "Oo, totoo yun. Pero parang napasobra yata ako roon eh. Hindi ko kasi napigilan ang emosyon ko. Iyon nga rin ang naging dahilan ng hindi namin pagkakaintindihan ni Maris. Dahil noong sinaway niya ako, ay sinagot ko siya gamit ang masasakit na salita. Ano ka ba, Mags? Naiintindihan ka naman namin. Magkaiba kayo ni Maris ng tungkulin. Si Maris, bilang inang babaylan, ay ang pagpipreserba ng buhay ang kanyang tungkulin. At balansihin lang ang mabuti at masama. Samantala ikaw, ang lipulin lahat ng kakaibang nilalang ang tungkulin mo. Mapamasama man sila o mabuti. Sa bagay, alangan naman kasi kapag binagat ka ng aswang, i-interviewin mo pa kung masama ba siya o mabuti. Oo nga, Tombi, tama ka dyan. Kaya ko rin iyon nasabi na hindi kami dapat na nagsasama sa iisang misyon. Kasi magkaiba kami ng prinsipyo at tungkulin. Ano ka ba, Mags? Pwede naman sigurong pag-usapan yun, di ba? O yun bang tinatawag nilang magkasundo sa common grounds? Kung gusto ni Maris na iligtas ang isang uri ng nilalang, ay siya ang gumawa ng paraan para patunayan na mabuti nga yun. Tapos, kapag napatunayang masama talaga, edi ikaw na ang masusunod kung anong gagawin mo.
Para lang may kasunduan ba? Mahabang paliwanag naman ni Pandoy. Nakangiti naman si Magnus na nagsalita. Nice! Ibang-iba na kayo magsalita ngayon na. Kayo pa ba yan? Hindi ko na nakikita ang Tomby at Pandoy na tropa ko dati sa Baseco ah. Ano ka ba, Mags? Tama ka nga. Wala na ang Tomby at Pandoy na iyon. Nagbago na kami ng tuluyan dahil sa tulong mo. Naiintindihan na rin namin ang kahalagahan ng buhay ng bawat nilalang. Pati na ang silbi namin sa mundong ito. Ayos yan! Alam nyo mga tol, pagkatapos ko sa misyon natin dito sa kapatid ni Mang Ambo, ay pupunta ako sa ibang dimensyon. Ayon pa kasi kay Don Roman Carlos, merong 7 dimensyon na ginawa si Apong Abraham. Doon siya nagpapalipat-lipat kasi pinagtataguan niya na ako. Ha? Ganon ka nakalakas, Mags? Kaya natatakot na sa'yo si Apong Abraham? Hindi ganon, tol. Meron raw kasing propesiya na ako ang makakapatay sa kanya. Kaya ayaw niyang magtagpo kami ng maaga. At meron na siyang ibang balak sa akin. Hindi na ang patayin ako, kundi ang gawin niyang kakampi. Siyempre, alam naman natin na imposibleng mangyari na kumampi ako sa kanya. Kaya siguradong may niluluto iyong plano para manipulahin ako. Kaya ang plano ko ay uunahan ko na siya. Hahanapin ko siya sa 7 dimensyon na iyon. At isa iyong mahabang paglalakbay. Nagsalita naman si Pandoy. Mags, mga gaano katagal yun? Yun lang. Unang-una, hindi ko alam kung gaano katagal ang misyon na iyon. Pero kapag may pagkakataon, ay lalabas din naman ako. O tayo kung sasamahan niyo ako. Para makita rin naman natin ang ating mga pamilya. Kaso, meron pa tayong isang problema. Kasi ang bawat dimensyon ay ibang oras. Maaring gabi dito at umaga naman sa dimensyon na iyon. Tapos kapag pumasok ka naman sa isang dimensyon ay madaling araw. Tsaka iba daw ang takbo ng oras sa mga dimensyon na iyon eh. Yung tipong nakakaisang araw ka pa lang doon. Dito sa mundo natin 2 o 3 araw na. Kaya kung magtatagal ako doon ng mga 1 buwan, ay baka 1 taon na dito yun sa atin. Iyon nga din ang problema ko sa ngayon dahil kulang ba ang impormasyon ko sa bawat dimensyon na iyon. Kaya bago tayo sumugod doon, ay puntahan muna natin si Bethany. Ha? Yung bunsong anak ni Don Roman? Oo. Talaga, Mags? Bakit? Naging chicks mo rin ba yun? Hindi. Naalala nyo yung Carlo na nagtatrabaho sa bangko na isang secret hacker at ghost agent? Yung pinapuntahan sa akin ni Father Jacinto, matagal ko yung nakasama sa mga misyon. Pinuntahan din iyon ni Bethany para gamitin sana laban sa akin. Kaso, masyado ring mautak ang taong yun eh. Kaya nabaliktad ang pangyayari. Naging kakampi ko sila pareho sa maraming misyon. Hanggang sa magkaroon kami ng isang matinding misyon sa Bataan. Napuruhan si Carlo. Kaya kailangan siyang iuwi sa probinsya niya sa Samar. At sinamahan siya ni Bethany para alagaan. May pagkakaintindihan na yata ang dalawang iyon kaya sumama siya kay Carlo. Wala na rin namang ibang pupuntahan ng babaeng iyon dahil wanted na rin siya sa grupo ni Apong Abraham, kaya nagtatago. Si Don Roman naman, nasa kulungan ngayon sa Zambales, sa kuta ng mga Death Council. Hindi ko alam kung papatayin ba sila ni Apong Abraham o kung ano. Ha? Nagkita din kayo ni Don Roman, pero hindi mo pinatay? Oo, hindi ko siya pinatay dahil nagbigay siya ng mahalagang impormasyon. Alang-alang na rin kay Bethany. Tutal, sa tingin ko, mukhang hahatulan na rin naman yun ang kamatayan ni Abraham. Kaya mas mabuti na iyong hindi siya mamatay sa kamay ko. Alam ba yan ni Maris, Mags? Oo, alam niya. Kasama ko siya sa misyon na iyon. Kaming 3 ni Tasyo. Wow, napakarami niyo pala talagang naging misyon sa loob lang ng mahigit 1 taon. Oo, kasi hindi naman umaabot ng 1 buwan ang pagpapahinga namin. Pinakamahaba na yung 1 linggo na pahinga habang nagmamanman. Tapos, balik na uli sa misyon. O ano, sasama kayo sa misyon papunta sa kabilang dimensyon? Oo, Mags. Pero kakausapin muna namin ang mga misis namin. Nakakaawa naman kasi, naiwanan ng matagal. Hindi pa nga kami nakakabuo. Baka mabalo na sila bigla pag nadisgrasya kami sa pupuntahan natin.
Bakit ba kasi hindi pa kayo nakakabuo? Ano ba kasing ginagawa nyo kapag gabi nagpupusoy? Ewan namin Mags eh. May short circuit yata sa matres ng kambal na iyon. Kaya parehong hindi nabubuntis. Nagsalita naman si Pandoy. Baka rin kasi Mags may kinalaman sa dati nilang buhay. Para kasi silang mga lalaki kung kumilos. Kahit wala na sila sa bundok, kung magtrabaho ay todo pa rin. Nagbubuhat pa nga ang mga iyon ng isang sakong palay eh. Sumagot naman si Magnus. Kaya naman pala hindi nakakabuo dahil wagas makapagbuhat ng mabigat. Oo Mags, tama ka. Kilos Amazona pa rin ang mga iyon. Sige na, umidlip na muna kayo. Mahaba naman ang tulog ko eh. Kaya okay lang ako. Nagsisandal na rin muna ang dalawa sa bato sa may likuran nila at naidlip. Pasado 11:00 noon nang magising ang apat. Bigla kasing umulan. Sabi naman ni Magnus, "Tara, doon tayo sa may unahan. Baka may kuweba roon." Dali-dali na nilang dinampot ang kanilang mga gamit at nagsitakbuhan papasunod kay Magnus. Sa kabutihang palad dahil may kuweba nga roon. Naku Mags, hindi tayo makakatuloy nito sa ganito kalakas na ulan. Wika pa ni Mang Ambo. Sumagot naman si Magnus. Ayos lang din po Mang Ambo kung dito na din tayo magpalipas ng gabi. Hindi naman tayo mababasa rito at sapat naman ang tinapay at tubig natin. Sige Mags, kapag hindi kumalma ang ulan hanggang 3:00, dito na tayo magpalipas ng gabi. Mahihirapan na tayong maglakad kapag inabot tayo ng pagdilim at madulas na ang daan. Habang naroon sila sa kuweba at naghihintay ng pagtila ng ulan, ay napagpasyahan nilang magmerienda na rin muna. Hanggang sa sumapit ang 4:00 ay maulan pa rin talaga, kaya hindi na nga sila umalis. Sabi naman ni Tomby, "Di ba Mags, may hawak ang elemento ng hangin at tubig? Di, kaya mong kontrolin ang panahon at ang pag-ulan." Sabi naman ni Magnus, "Oo, tama ka, pero hindi ko sinusubukan. Ang sabi kasi ng mga tropa natin dito sa loob, for emergency use lang sila, hindi para pagaanin ang buhay ko." Ano ba yan Mags? Mahigpit pala talaga sila no? Oo, ganun talaga. Kasi nga naman kung gagamitin namin ang kapangyarihan sa hindi mahalagang bagay, baka kapag kailangan na talaga ay wala nang magagamit. Ano Mags, magsisiga ba tayo para may ilaw? Tanong pa ni Mang Ambo. Wag na po Mang Ambo, may flashlight naman tayo. Kung meron tayong kukunin na nangangailangan ng liwanag. Tsaka hindi lang tayo ang narito sa bahaging ito ng bundok. Ha? Ano ibig mo sabihin Mags? May nararamdaman po akong aswang sa malapit. Naaamoy ko rin ang mabahong amoy nila. Tumahimik na ang mga kasama ni Magnus at nakiramdam na lang sa paligid. Animus, masuyo naman. Pasadahan mo muna ang paligid. Tingnan mo kung ilan ang aswang na narito sa malapit. Bigla namang humangin ng malakas sa loob ng kuweba at umihip iyon papalabas. Ilang saglit pa ay nakabalik na si Animus. Magnus, 15 aswang na balbal ang narito. Ha? Ang dami naman. Abay malay ko. Hindi ko natanong. Piloso pong sagot pa ng gabay ng hangin. Seryoso Animus, wala ka bang napapansin sa kinikilos nila na maaaring dahilan kung bakit sila narito malapit sa atin? Okay sige, sasabihin ko na. Sa tingin ko lang ay naaamoy din nila kayo. O namataan nila na may mga tao sa bahaging ito kaya sila nagro-ronda at hinahanap kayo. Okay. Sige, ayos lang. Kahit ako lang mag-isa ay kakayanin ko naman ang 15 aswang, di ba? Wika pa ni Magnus sa mga gabay. Sumagot naman si Pyro. Anong namin? Ikaw lang mag-isa ang lalaban sa mga aswang na yan. Nariyan din naman ang mga kaibigan mo. Huwag mo kaming idamay. Hindi yan mahirap na kalaban para gamitin mo pa kami. Hahayaan niyo ako lumaban at hindi niyo ako tutulungan? Hindi ka namin hahayaang lumaban. Sasamahan ka namin at titignan kung karapat-dapat ka pa rin bang paglingkuran. Kung iaasa mo lahat ng laban mo sa amin, di wala ka nang ginawa noon.
Sumabat na rin si Aguada. Tama Magnus, sa'yo ang ganitong maliliit na laban. Panindigan mo ang pagiging dugong babaylan at mandirigma mo. Okay, sabi nyo eh. Ang lupit nyo talaga sa akin. Wika pa ni Magnus pero hindi na siya sinagot ng mga gabay niya. Hinarap na ni Magnus ang kanyang mga kasama. Humanda na kayo. Maghihintay lang tayo na makarating dito ang mga aswang na nagroronda sa labas. Hanggat hindi nila tayo natatagpuan ay hindi tayo kikilos. Mahirap lumaban ng madilim at madulas ang lupa. Kaya hanggat maaari, hindi tayo makikipaglaban ngayong gabi. Hindi rin daw tayo tutulungan ng mga tropa natin sa loob ko. Sabi naman ni Tombi. Ano ba naman yan? Parang mga... Bago pa maituloy ni Tombi ang kanyang sasabihin, ay tinakpan agad ni Magnus ang bibig nito. Tol, wag mo nang ituloy. Gaya ng sinabi ko, maiksi lang ang pasensya nila. At ayaw nang nakakarinig ng masasamang pananalita laban sa kanila. Kaya't hanggat maaari, sarilinin nyo na lang ang opinyon mo tungkol sa mga gabay ko. Okay, sagot naman ni Tombi. Ilang saglit pa ay nakarinig na sila ng alulong ng maraming mga aso na halos magkakasabay. Pero mukhang hindi pangkaraniwang aso ang tunog. Mas malapit-lapit ang tunog na iyon sa lobo. Kaya pare-pareho na silang kinilabutan dahil halatang marami ang mga nakakalat na aswang. At hindi magandang pagkakataon sa kanila kung lalaban sila ng madilim at madulas ang lupa. Pansamantala po muna natin puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa kasunod nito. Sa muli ay humihingi ako ng paumanhin sa pagkadelay ng kwentong ito. Ang totoo niyan, mahaba pa talaga ang plot nito. Kaso, hindi ko lang mabigyan ng sapat na panahon dahil nakafocus ako sa kwento nating Aswang Killer, kwento ni Babaylang Rico at mga single stories na galing sa ating mga senders. Kaya sana patawarin nyo na ako. Kapag naman nakaluwag ako sa oras, ay hindi lang 2 ang upload nito sa isang buwan. Nagkataon lang din na nagkasakit ako noong nakaraang linggo, kaya matagal-tagal ang pending at naging sunod-sunod din ang upload natin ng Aswang Killer. Sorry na po ha. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.